in the joint circular, a quarterly report to the President, the Senate President, and the Speaker. Which they have submitted, Oo. yes. Eh, ang tanong, may nagbasa ba? Di, tanong ko rin, baka naman walang nag-submit. Pero in that case, nagkulang ba ang COA? Because in the hearings, for instance, the senators, the lawmakers were pointing out na, okay, why did you accept the anomalous acknowledgement receipts when mali-mali naman yung dates and the names were clearly fictitious according to the legislators? So, and then the answer was, they are largely ministerial. So nagkulang ba ang COA in that instance? Okay. Hindi pwedeng sabing nagkulang. Siguro ang sabi ko ay, ang tawag po natin dito ay the mindset of an auditor. The doggedness to pursue the lead. Tagalogin natin ng konti. Yung bagang madali ka makaamoy, parang may kakaiba dito. So tama po yun. Nandun naman po talaga sa guidelines eh. I-submit ang mga lang, yung plano lang, di ba? At saka yung resibo, pero yung certification nasa envelope. Pero nasa guidelines din po. Kapag medyo nakita mong, bakit 11 days lang ito? Yung pala ang makikita mo, wala ka pang makikita. I-require mo ngayon ang submission ng supporting documents, di ba? At nakalapaloob sa annex na anytime na maramdaman or kailanganin ng COA, ng kanyang representative, na ipasumite, dapat merong vault ang disbursing officer kung saan na andun ang mga supporting documents na pwedeng isubmit. Lalagyan ko lang ng konting diin. Magkaiba ang intelligence at ang confidential. Sa intelligence, ang isasubmit ay documentary evidence. Dito sa, baliktad, supporting documents. Yung isa, documentary evidence, yung sa confidential. Yung sa intelligence kasi may batas na talagang nagsasabing, it's national security. Pero dito sa kabila, civilian agency operation. Pangalawa, ano yung parang pinakang main objective nila doon sa paggamit? Confidence building measure daw. Ay, di ba parang may national security ba ito? Oo, may surveillance ba ito? So ano ang kulang sa approach ng COA? Sa akin, ang kulang doon, kung nakita mong may red flags, dapat nag-confidential letter ka sa chairman ng COA. That's why the ICFAO or the Intelligence Confidential Audit Unit nasa ilalim ng Office of the Chair para direct ang iyong pakikipag-usap. Kung nakita mong, palaki ng palaki ang halaga ng confi funds parami ng parami ang humihingi mabuti pa sulatan ko ang aking chair. Chair, baka pwedeng manggawa tayo ng fraud audit. Dahil sa fraud audit, dyan papasok ang kakaibang audit ng mga supporting documents. Hindi na natin pwedeng sabing ministerial kasi ang objective mo ay to zero in on the red flags that you have. Yun lang po ang kulang.